Ang storya ng sadu at ng aso. Sa material na mundo, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay madalas tayong humaharap sa mga problema at hamon na tila nangangailangan ng agarang pansin. Ngunit mahalagang pag-isipan kung ang mga problemang ito ay tunay na karapat-dapat pag-ukulan ng ating oras at lakas, o kung mas nararapat tayong magtuon sa ating espiritual na gawain. Ang kwento ng isang sadu at ng isang aso ay nagbibigay ng malalim na aral kung paano dapat harapin ang ganitong mga sitwasyon. Isang araw, isang sadu ang naglalakbay sa daan, sa nayon, malalim na nagninilay at debosyon. Habang naglalakad, isang aso ang biglang tumahol at agresibong sinugod siya. Nabigla ang sadu sa asal ng aso, kaya't siya ay tumakbo. Hindi dahil sa takot, kundi upang iwasan ang kaguluhan at hindi na palalain pa ang sitwasyon. Samantala, sa malayong banal na kaharian, si Panginoong Krishna ay kasalukuyang kumakain ng prasadam o isang banal na pagkain sa palasyo. Kasama si Rukmini, biglang tumayo si Krishna mula sa kanyang kinauupuan. Kaya't nag-alala si Rukmini. Tinanong niya, "Bakit ka biglang tumayo?" Sagot ni Krishna, "Isa sa aking mga deboto ay nasa panganib." Muli siyang tinanong ni Rukmini, "Bakit hindi mo siya tinulungan?" Ngumiti si Krishna at sinabing, "Hindi na kailangan. Nagbago na ang sitwasyon. Dalawang aso na ngayon ang nag-aaway." Ang nangyari pala, sa pagtatangkang protektahan ng sarili, napulot ng sadu ang isang bato upang itapon sa aso. Sa sandaling iyon, nakita ni Krishna ang sitwasyon na para bang dalawang aso na ang nag-aaway. Kaya't naupo na lamang siyang muli, sapagkat nakita niyang ang sadu ay pansamantalang nawala ng pagkalma at tumantay sa antas ng asal ng aso. Ipinapakita sa kwentong ito ang isang mahalagang aral. Kapag tayo'y tumugon sa mga problema o agresyon na parehong negatibong paraan, bumababa tayo sa antas ng problema mismo. Ang sadu na noong unay kalmado at nakatuon sa espiritual ay nadala ng sitwasyon at piniling gumanti na siyang nagpababa sa kanyang antas. Ang aral na ito ay dapat kapag humaharap tayo sa mga material na problema, huwag tayong padalos-dalos o matakot agad. Panatilihin natin ang ating espiritual na focus at iwasang masangkot sa gulo ng makamundong mundo, gaya ng elepanteng maringal na naglalakad sa palengke, hindi pinapansin ng mga tahol ng aso. Tayo rin ay dapat magpatuloy sa ating landas na may dignidad at katahimikan at huwag magpaapekto sa mga tukso, problema o panunulsol ng mundo. Tulad ng kasabihang ang elepante patuloy sa kanyang paglalakad sa gitna ng palengke habang ang mga aso'y tumatahol sa paligid, hindi siya bumababa sa kanilang antas. Ganoon din tayo. Huwag tayong magpaakit sa maliliit na gulo o makamundong abala. Sa Bhagavad Gita, Kabanata 2.14, sinabi ni Krishna kay Arjuna, "Ang mga ito ay pansamantala lamang at dumarating at lumilipas ng tulad ng tag-init o taglamig o inapo ni Bharat. Kailangan matutunan mong tiisin ang mga ito nang hindi naaabala o naaapektuhan." Itinatampok ng taludtod na ito ang pagiging panandalian ng ating mga karanasan, maging ito man ay masaya o masakit. Tinuturuan tayo nitong paunlarin ang panloob na katahimikan at katatagan ng loob, anuman ang sitwasyong hinaharap. Hindi hinakayat ni Krishna si Arjuna na maging posibo o umiwas
Sa halip, tiniruan niya itong kumilos ng may malay at walang pagkapit, na ang lahat ng bagay ay lilipas din, kaya ang tunay na lakas ay nasa pagiging hindi natitinag sa gitna ng pagbabago. Pinaalalahanan din ni Krishna si Arjuna sa kanyang tungkulin bilang mandirigma. Dapat niyang gampanan ang kanyang responsibilidad ng walang pagkapit sa bunga ng kanyang mga kilos. Ang tunay na kabayanihan ay ang paggawa ng tama, dahil hindi ito dahil sa gantimpala, kundi dahil ito sa tungkulin. Haribo.